nanalangin si Jesus para sa kanyang mga alagad. Noong panahon na yun ay nalalapit na yung misyon na i-accomplish ng ating Panginoon dito sa lupa, at yung kanyang mga alagad na kanyang inaralan at magpapalaganap naman ng kanyang mga aral ay inilapit niya sama upang sa ganun ay lalong tumibay ang kanilang mga adikain na mapalaganap ang mga salita ng Diyos. Pero yung pagkapanalangin nung ito ay matindi ho ito. Pakinggan po ninyo at tingnan ho natin kung anong aral ng kapaloob dito. Pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito, siya tumingala sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya, sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa kanya. Ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin kanila, ang isa tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. Inihayag ko rito sa lupa ang iyong karangalan. Natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin. Kaya, Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago palikhain ang sanlibutan. Ipinakilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo. Ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon, alam na nilang mula sa iyo ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat itinuro ko sa kanila ang lahat ng aking nabatid sa iyo at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng akin ay iyo at ang lahat ng iyo ay akin, at pararangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon, ako'y papunta na sa iyo. Aalis na ako sa sanlibutan, ngunit nasa sanlibutan pa sila. Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, pangalang ibinigay mo sa akin upang siya'y maging isa kung paanong tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Ilalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y papunta na sa iyo. At sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspo sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanilang iyong salita at kinapuotan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kung hindi iligtas mo sila sa masasama. Hindi sila makasanlibutan tulad kung hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung gayon, papanong sinugo mo ko sa sanlibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kung hindi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat, Ama. Kung papanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa sa iyo, gayon din naman maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y ganap na maging isa gaya nating iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. At sa gayo'y makilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila'y inibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang ibinigay mo sa akin upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin sapagkat inibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Makakarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita. At nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipakikilala kita sa kanila at ipakikilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako na may sumakanila.
ito po ay sadya pong aming tinapos na basahin. Ito hong nagsimula ho ng chapter 17 na nalangin si Jesus para sa kanyang mga alagad. Noon hong siya naririto sa mundo, ay mabigat ho itong panalangin niya para sa kanya may iwan, lalo na sa mga alagad. Dito ho sa huli, mula ho rito sa verse 9, ay hanggang dito sa 26, napansin ho natin dito, 17 beses na sinabi yung salitang pakikipag-isa. Siguro, nakikita ho at nararamdaman ng ating Panginoon na nung panahon yon, watak-watak itong kanyang mga alagad at ang mga taong kanyang inaaralan, hindi ho nagkakaroon ng pagkakaisa. Kaya madiin ho yung salitang, maging isa sila nawa. Marami ho, 17 beses na sinabi ho yung salitang pakikipag-isa. Ngayon, titingnan po natin kung ano po ang aral na kapaloob dito sa pamagitan po ng ipagkakaloob ng mga reflection at nakikita nitong ating mga kasama. Unahin natin si Kuya Dio. Kuya Dio? Mga kapatnubay, nanalangin si Jesus para sa kanyang mga alagad. Ayon po sa Panginoong Jesus, siya't ang Ama ay iisa. Sa talata 1:17-5, ang sabi, "Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo, bago pa likhahin ang sanlibutan." Ibig pong sabihin ng ating Panginoon, bago pa likhahin ang sanlibutan, magkasama na sila ng Diyos. Sa talata 17-11, ang sabi, "Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, pangalang ibinigay mo sa akin." Tandaan po natin, inutusan ng Diyos ang lingkod niyang anghel upang sabihin kay Mama Mary, Jesus ang ipangalan sa kanyang ipaglilihi. Kaya igalang po natin ang pangalang Jesus, pagkat yan ang pangalan ng Diyos. Mahalaga po ito, pag-aralan po nating mabuti ang sabi ng ating Panginoon, "Amang banal, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, pangalang ibinigay mo sa akin." Yan. Talaga si Kuya Joy, ako'y napapagabag ang aking damdamin dahil sa mga, alam mo niya, palasuri ito si Kuya Joy. Dito'y makikita natin sa tinurang ito ni Kuya Joy at dito sa binasa natin, yung mahigpit na pagnanais ng ating Panginoong Yesus nung siya narito sa lupa, ng mga tao na kanyang inaralan ay gusto niyang makasama niya at makaisa kung saan siya naroon. Ito ho yung pinagdiwa talaga kung bakit nagkaroon kasi ng gap yung tao sa Diyos. Kaya ang Panginoong Jesus ang siyang naging tulay dito upang maibalik yung pagkaligwin ng tao sa kapangyarihan ng Diyos Ama. Kuya Ben, ano po masasabi niyo rito? Napakaganda nung paliwanag ni Kuya Joy. At yung sinasabi mo, Kuya May, na napawalay. Naalala ko minsan, isa sa pinakamahalaga maging sa mataas ng tao ay yung last will and testament. Yung bang tagubilin. At doon sa tagubilin na yun, doon po nagkakaroon ng pagpapahalaga doon sa mga sangkot na pangalan, sangkot na mga tao, at doon nararamdaman yung mga pagmamahal doon sa kanyang mga kasama. Bakit kaya yung last will and testament napakahalaga, no? Si Jesus sa dakong ito ng kanyang misyon, sa pagmimisyon niya dito sa mundo, naroon na yung punto ng kanyang huling habilin. Tayo, lagi nating naalala si Jose Rizal dito sa Pilipinas, yung kanyang huling paalam, di po ba? At doon sa huling paalam niya, punong-puno ng damdamin at punong-puno ng pagmamahal sa kanyang tinubuang lupa at sa kanyang bayan at sa kanyang mga minamahal. Si Jesus, ipinakita niya rito yung kanyang dakilang pag-ibig. Pagkaisipin lang po natin, itinatagubilin niya sa kanyang Ama
At sa kanyang tagubilin, hindi ito katulad ni Narsal at ng mga taong namamatay na pinamamana, gustong ipamana yung mga bagay-bagay dito sa mundo, yung kanya